May masa. Mula sa Ecclesiastico 23:3. Ecclesiastico. Panginoon, pinagpuli niyo ako ng karunungan upang mapigilan na aking pag-iisip at maibigan namin hanay. At dito sa pagkang ito, pinakikita ko sa ating pahalagahan ng karunungan ito. Para mapigilan natin pag-iisip at para ituwid na natin hanay. Marahil po yung sulat nito ay naaalumuhay para sa laman. Karoon po ang kanyang pag-iisip para po makalaman, kasalitikan. Kaya ninanais niya ang karunungan, tapos po ay karoon po ang sa pag-iisip at magkakaroon sa labing na hangarin. Kaya makikita po natin yung kahalagahan ng karunungan. Kung paano po tayo tuturuan na maging isang responsable, mananampalataya at responsable Kristiyano. At dito po sa bahagi ito, nais kong bigay isang magandang halimbawa po ito ng isang nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip at nagkaroon ng isang matulong hangarin. Isang magandang halimbawa po na ipakikita natin mula sa sulatan at masasabi po natin ito ng marahil hindi man po maganda sa pinakamagandang halimbawa ang naging buhay po ni Saulo ng Tarsis. Masyado po kilala bilang si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po kung umuod na po niya kabuhayan, una po natin siya bago po natin ng sulatan. Siya po ay nakita na parang nanonood lang sa pagpatay kay Esteban. Doon po siya ulang natin ngayon Si Esteban ay isang masunod na tagapaglingkod ng ating Panginoon Jesus. Itay po si Esteban sa pagmagitan pagkukoy ng baton po. Subalit, si Esteban kasi si Apostol Pablo po, kilala ko bilang si Saulo, ay parang sinasangayunan pa ang pangyayari ito. Sapagkat si Saulo po ay isang pariseo. Noong una niya sa unang na magkakatawag po buhay sa pagkakas po. Siya po ay isang pariseo na talaga po pumupusig ng mga sumusunod sa ating Panginoon Jesus. Masugod po siya tagausig. Wala po siyang sinasanto, wala po siyang pinapatawad. Lalaki, babae, matanda. Naging tagausig po siya. Dahil siya po ay isang pariseo na nag-aral sa paanan ng Gamaliel at talaga po nasa sa kanyang pag-iisip, nasa sa kanyang puso ng pagsunod sa mga kautusan at sa mga kaugalian ng mga Diyos. Subalit, ayan po ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay nung po siya ay nagkaroon ng bisyo punta sa Syria, sa lugar ng Syria, doon sa tinatawag na Road to Damascus po. Sa daan ng Damascus siya, nagpakilala ang ating Panginoon Jesus sa kanya. At dito po nakita natin pagbabago na yun. Nung nagpakilala po ang ating Panginoon Jesus sa kanya, siya po ay tumanggap, kumilala sa ating Panginoon Jesus. At simula po doon, sumampalataya siya na masugid sa ating Panginoon. At sa kanyang pagkilala na ito, pagtanggap sa ating Panginoon Jesus, doon po nagkaroon ng isang pagbabago sa kanya. Ito. Tinaglay niya nga yung karunungan, ay hindi katulad yung karunungan na kanyang napag-alala noon. Tinaglay niya yung karunungan mula sa ikaasan, karunungan mula sa ikaasan. Na dito nga po sa kanyang pagsisimula, sa bagong sunod po ng kanyang buhay, pinakita na po sa atin na siya po ay naging isang masugid na servant, naging isang masugid na tagapaglikod ng ating Panginoon sa Kristo. Na dito po makikita natin yung kahalagahan ng karunungan. Katulad na po yung pinahagi sa ating kapatid ng Lucas, karunungan na hindi po basta nabibigay ulit yung tinangka ni Simon Salamangkero ito. Nang nakita po niya yung ginagawang panggulan, yung makikita ng ating malalagay ng ating Panginoon Jesus. Tinangka po yung Simon Salamangkero na parang bilhin. Ano po yung karunungan yun? Subalit, ang sinabi nga po sa kanya ng mahalaga, sa pangunguna ni Felipe, nagkakamali ka, magsisi ka sa iyong sinasabi, sa iyong tinatakbo gawin, sapagkat yan ay hindi ka papahamak. Dito ko natin makikita na ang karunungan ko na nagtulad sa kitasan, hindi po parang basta-basta mabibili lang, basta-basta makakamuli lang. Kaya nga po pinayon si Simon na mahalaga na ikaw ay magsisi. Yun po ang kakamali natin ang karunungan, repentance. Pagsisisiyan ko sa aking mga nagawa pagkakamali, sa aking mga nagawa kasalanan. Katulad po na nangyari kay Apostol Pablo.
At yun po sa pagkakaroon natin ng pagsisisi sa ating mga pagkakamali sa ating mga kasalanan, at pagkakaroon po natin ng malinis na hangarin upang makapag-lakad po tayo kapag dito sa ating Panginoon. Doon po, hindi magiging marami ang ating Panginoon po ibigay sa atin ang karunungan ito. Karunungan magpapatawo sa ating mga pag-iisip, karunungan magpapatawo sa ating mga hangarin sa buhay. Kaya po si Apostol Pablo, kapag po na kung binibigay ang halimbawa, siya po ay nagkaroon ng isang pahayagin po sa gawa 2024 kung saan po niya na katapwa hindi ko minahal ang aking buhay na wari sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katutulan at ang mister tinanggap ko sa Panginoon Jesus na ito ay nagpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ganun po naging ka-faithful. Ano po? Apostol Pablo, mula po sa iba, pagiging isang malupit na persekutor ng mga Christians. Naging isa po siyang tapat, loyal, dedicated na servant ng ating Panginoon Jesus. Naglilingkod po siya, nangangaral at Ebanghelyo ng biyaya at kaligtasan na walang pag-aalinlangan, walang talo. Ano po? Nagkaroon na po ng pagbabago yung kanyang pag-iisip. Mula doon sa makasalit ko ng pag-iisip, yung kahangarin niya, na umusin ng mga Kristiyano dahil sa kaugalian na katulan niya ng muna. Nagbago na po, ating kabuhayan na rin matapat niyang pag-lingkod sa ating Panginoon Jesus na ipangarap na Ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan ang walang takot, walang pangangamba. Hindi po yung sinabi niya po sa Galatia 2:20, sinabi rin po niya na ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na pinabubuhay ko, ito ay pinabubuhay ko sa pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoon Jesus na sa akin ay pinili at ibigay ko buhay para sa akin. Dito mo makikita natin yung lulong sa pagbabago ng pag-iisip ni Apostol Pablo po. Mula po sa isang hindi maayos na pagkatanka na sa mga Kristiyano. Talagang nabalik na po yung kanyang pag-iisip sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tinuloy na yung kanyang buhay na hindi na mahalaga. Tinuloy niya yung kanyang sariling patay na. Dahil ang sinasabi na po niya, si Kristo na ang nabubuhay sa kanya at ang kanya ay pinabubuhay sa laman ay pinabubuhay nga sa pananampalataya. Kaya maliwanag naman po sa atin na po na talagang ang marunungan na siyang magbibigay sa atin ng lubos sa pagbabago ng isip at lubos sa pagbabago ng ating mga hangarin. Kaya ako, meron pang sabihin ng si Apostol Pablo na kanya sinasabi na hindi ko na tinitingnan ang mga bagay na aking nakikita. Hindi ang mga bagay na hindi ko nakikita. Sa pagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Na maliwanag po dito na talagang focus po ni Apostol Pablo mula sa mga pananaw, mula sa mga pansariling interes, mula sa mga kasangyot na pananaw, na iba na po. Nagkaroon siya ng pananaw, matututo sa isang bagong direksyon na doon sa hindi nakikita, doon sa buhay na walang hanggan, na sinasabi na po niya na walang hanggan, walang katapusan. Kaya ako yung sinasabi natin walang forever. Hindi mo sa lupa, ito yung walang forever. Pero sa langit, pero buhay na walang hanggan, nananarapat maging pananaw ng bawat isang Kristiyano, ng bawat isang mananampalataya. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo na yun, na isang payo dito sa atin, yung sinasabi po niya sa unang Timoteo 6:18 yata, na tayo magsigawa ng mabuti. Magsiyaman tayo, hindi sa mga bagay ng pangsanlibutan, kundi sa mga mabubuting gawa. Na maging handa lagi sa pamimigay at maging mahilig sa pamamahagi. Bakit po? Sa pagkakituon yung ating maging kasasaligan. Kalagat po si Bebe yung kalito, na magpipon kayo sa inyong mga sarili ng inyong kasasaligan para sa panahon darating. Nakikita ko niya po sa tawag kasi yun meron panahon darating. Na ito po ang ating mapanghahawakan doon sa tunay na buhay na sinasabi. Meron po tunay ng buhay, hindi po yung buhay dito sa lupa, sa ito, nagwawakas temporal. Yung tunay na buhay darating, yung tunay na buhay ngayon, ang yes na sabi ko niya po sa Pablo, nararapat natin paghawakan, panganan, at
pag-ipunan ng mga mabubuting. Ngayon ko natamo ni Gusto Pablo mula nung po nangyari yung pagbabago sa kanya yung transformation na yun. Yung pag-reveal sa kanya na ang Panginoon Jesus, ipagkilala sa ating Panginoon Jesus, ipagkagal sa kanya na ipagkagal niya sa ating Panginoon Jesus. Na sa kanyang pagbubuhan, nagulong niya yung pahalagahan ng pagbubuhan. Namin makikita nga po natin sa banal na sulatan, sa New Testament po, no? Out of 27 books sa New Testament, naging patutuloy ito mula sa panulat kay Apostol Pablo. Naging po makikita natin yung kahalagahan ng ministeryo ni Apostol Pablo mula na pagtingin ng mga katimulan sa itaasan. Mga kasulatan po namin sa kasultuyan, lalo-lalo na ako sa panahon na natin ngayon, ay nagagamit para lalo pagtibayin para ng kalakayaan ng Kristiyan. Kaya nga po, si Apostol Pablo ay sa kanyang kamatayan po, pinaglaban po talaga niya para ng kalakayaan ng mga sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga po niya, nakitagbaka ko, mabuti pa itagbaka, natapos ko ang takbo, binasa ko lang sa ng kalakayaan. Kaya buwan ngayon, para sa akin, ibuto na katulad. Nagbibigay ka ng Panginoon Jesus sa araw na ito. At hindi lang po sa kanya, sabi niya, hindi lang sa akin, hindi sa lahat ng mga naghahangad sa kanyang biling pagpapakita. Kaya ito po yung dapat maging pagtuunan natin ito. Ito yung dapat maging hangarin ng bawat mga ng katulayan. Kaya nga po, Panginoon na ngayon, mula sa itaas, mahihingi naman po natin si Diyos. Maging sincere lamang po yung ating hangarin. Mahihingi po natin sa kanila. Ito po yung magtuturo sa atin, kung tayo, pagbabago, pag-iisip na nakatulog sa pag-ilugod sa Kanya, at mabuting hangarin, yung hangarin ng mga ng lahat, ay pinapangako. Salamat.